Praise God, no? Tayo po ay nasa serye ng God's Wake Up Call. No? Tayo po ay nasa series ng part 2. Okay? Ito po yung series na to. Ito po ay patungkol, no, sa nalalapit, no, na pagdating ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga ni tawag nito ng ating pong mga pastor na nagtuturo dito, we are learning so much, no? Alam ko po, natututo tayo. Tama po ba yon? Marami ba tayo natututunan? Nung last time, pinag-usapan natin yung patungkol sa pamilya. Ngayon naman po, patungkol sa paghahanda. Amen? So, ito po ay kwento. Actually, pag binasa nyo yung Matthew 25, sunod-sunod na mga parabola yon, no? Mga talinhaga sa Tagalog. Sunod-sunod yon, no, na mga talinhaga, no? Nandoon yung parable ng 10 virgins, kasunod noon yung parable ng tawag ito ng good servants, no? And then sunod-sunod po 'yan, no? Bakit kaya? Bakit kaya sinasabi ng Panginoon 'yan? Amen. No? Marami pong nagtatanong nga, kahit mismo ang mga disciples nagtatanong, bakit ba ganito ka mangusap sa amin? No? Patungkol sa inyong mga mabubuting balita, laging sa pamamagitan ng talinhaga. Pero lahat mo ng talinhagang ito ay inilatag sa atin at ipinapaliwanag, kagaya po ng ginagawa namin ngayon. Amen? Para hindi po tayo maging mangmang at hindi tayo magkulang sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So, basahin po natin. Actually, nung last time, English po ang ginamit ni Pastor Rabel dito. So tayo naman po, Tagalog. Tagalog naman po tayo ngayon, babasahin natin. Huwag po kayo mag-alala, ipapaliwanag ko rin naman po yan sa Tagalog. Inaabangan nyo, baka sabihin nyo sa English. Okay, basahin po natin. Sabi niya, ang talinhaga tungkol sa 10 dalaga. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay may tutulad sa kwentong ito. May 10 dalaga, no? May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanilang ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Amen? Nang hating gabi na, biglang may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal. Halikayo't salubungin nyo. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya ay dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, papasukin ninyo po kami. Yan ang sigaw nila. No? Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Tayo pong lahat ay manalangin sandali. Father, thank you for your word. Maraming salamat. Dalangin namin, Panginoon, na Panginoon, himayin mo ang mga salitang yan, O Diyos, upang maunawaan namin, maintindihan namin kung anong mensahe ang nais mong ibigay sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang mga salitang ito ay magbibigay buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. No? Alam nyo, base sa kwento na to, no? Ito po yung 5 truth na sinasabi, no? Na parable. Number 1, it was inside the lamp that mattered most. Okay? Then, sabi ng truth number 2, you need all to be ready for His coming. And then truth number 3, this is a parable of the rapture.
Then, truth number 4, preparation happened before you die. Totoo naman yon, no? Then, truth number 5, the greatest question in life is that Jesus know you, not do you know Jesus. Amen? So, ang tanong daw dyan, kilala ka ba ng Panginoong Yesus? Hindi yung kilala mo ang Diyos. Amen? So, ngayon po, tinalakay ni Pastor Abel last time yung truth number 1. O, hindi ko naman masyadong i-elaborate, no? Pero gusto ko maintindihan natin na ito po ay patungkol din dun sa Matthew 25, verse 1 to 13. Okay? Then, ito po yung truth number 2, you need oil to be ready for His coming. Amen? Nung araw, sa panahon po ng ating Panginoong Yesus, dati, kung mapapansin nyo ngayon, ang mga kinakasal, ang mahalaga ay yung babae. Tama? Siya yung nasa loob ng sasakyan. Tapos yung lalaki, nag-aabang dun sa dulo. Tama po ba yun? Pagkatapos, magkakaroon ng seremonya. At pagkatapos, bubuksan nung alalay, yung pintuan at lalabas yung bride. Tapos maglalakad siya at sasalubungin siya nung kanyang magiging asawa. Nung panahon, hindi ganon. Ang lalaki po ang mahalaga. Siguro naging gentleman na lang kami mga lalaki ngayon. No? Nung araw, ang mga lalaki po, hindi ko naman sinasabing hindi sila gentleman. No? Yun po ay kaugalian. At ang kasal po noon, hindi po isang araw lang. Mahabang preparasyon. No? Kaya po, ang lahat ay naghahanda. Bawat kanto ng lugar o bawat street, may mga kanya-kanya pong tao dyan na may mga ilawan. No? Yung tinatawag ng mga lantern. So pagdating po at nagsenyas na darating na ang bride o ang groom, automatic po yung naglalabasan sila. Okay? Sa kwento pong ito, mga kapatid, meron 10 kadalagahan. Ang tanong, sila ba yung mapapangasawa? Hindi po. Sila ay part din ng entourage na sinasabi. No? Sila po ay may mga hawak na ilawan. At dito po, describe, no? sa ano po ito, sabi po dito, yung istorya, sabi dito, Jesus is coming again as the bridegroom of His church, His bride. When He decide that time is right, He will come. He may delay His coming. He may delay His coming longer than the people expect. Kaya wag po kayo maniniwala sa mga tao na bukas darating na ang Panginoon. Hindi natin alam. Hindi nga bukas, baka mamaya. No one knows. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Sabi nung iba, pagtanda ko, saka na ako magsisisi. Kasi doon pa lang naman darating ang Panginoon. No. Baka hindi mo naabutin. Amen? Then sabi niya sa number 2, to be included in the bridal party, we need to be waiting and watching. We need to be ready for Jesus' return. Amen po? Then number 3, sabi niya, we need to have plenty of oil for our lamps or soul so that we are ready for Him. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, yung panahon na yan, mahaba ang paghahanda. Ngayon, kung ang oil mo ay pang isang araw lang, talagang hindi ka tatagal sa pag-aantay. Amen? Lalo ngayon, sabi nga ng Panginoon, hindi nyo alam kung kailan ako darating. So dapat lagi kang nagniningas. Lagi ka dapat nandoon sa tinatawag na on fire. Amen? Hindi yung paglinggo lang, saka ka lang on fire. Dapat araw-araw. Sabi ng iba nakatingin. Pare-parehas po tayo, dapat on fire. Amen? Then sabi ng number 4, we need to be prepared for His return at all times, watching and waiting and our souls filled with the oil of His anointing Spirit. Mga kapatid, yan po yung mahalaga. Dapat anointed tayo. We should testify sa lahat ng mga tao nakakasalumuhan natin na tayo ay on fire. Minsan ang hirap. Ang hirap po niyan. Sabi ko nga sa inyo, ang dami pong pagsubok.
Ang dami. That is the lies and the product of Satan. Talagang dadamihan niya. Lalo na kung ikaw po ay mananampalataya. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ano pang trabaho ni Satan sa'yo? Wala. Kasi alam niyang kanya ka eh. Pero pag nasa Panginoon ka, nandyan ang atake. No, nagbabasa ako ng news. Sabi ko, yung Ukraine at Russia, hindi matapos. Pero habang lumalamang yung Russia, ang dami namang tumutulong sa Ukraine. Pero ang tanong, sa atin ba? Sino ba ang dapat katulong natin? Isa lang. Ang Panginoong Yesus. Nakuha niyo ba yon o hindi? Kasi wala man lang nag-amen. Wala tayong ibang aasahan sa laban, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Kaya kanina sabi ko nga, nung nagpapatotoo dito yung ating kapatid, isa lang ang ibig sabihin nun. Wala silang tinitingnan kundi ang tulong ng Diyos. And we should believe on that, na ang tulong ay galing sa Diyos lagi. Hindi yan galing sa kasama mo o galing sa mayamang kaibigan mo. Nagkataon lang na yung kaibigan mo na yan ang ginamit ng Diyos. Amen? We should know that. Okay? Meron dalawang klase ng tao dyan, no? Yung sinasabi doon sa Bible, the wise and the foolish. Yung marunong at mangmang. Lahat sila lumabas para bantayan ang pagdating ng bridegroom. Lahat sila may dalang oil o lamp na may oil. Lahat sila naging pagod, nakatulog. Amen? Lahat sila narinig na darating na ang bridegroom. Lahat sila. Lahat sila po nag-trim ng kanilang mga ilaw o nagsindi ng kanilang mga ilaw. Pero, yung mga wise woman, meron silang dala na extra oil sa vessel. Tingnan niyo po ito ha. Then they are ready for the bridegroom. They live for the Lord Jesus. Kasi ang paniniwala nila, kailangan handa ako. Okay? Obedient and follow the guidance of the Holy Spirit in their lives. Pastor, paano ang kinalaman nun doon sa ilaw? Ang ilawan po ng buhay ng isang mananampalataya ay sinisidlan at tinitiyak ng banal na Espiritu na laging nagniningas. Amen. Marami po tayong karanasan sa Biblia na because of the Holy Spirit, they are on fire. Amen. Yung mga disciples, dati hindi sila bold magturo. But because of the Holy Spirit, they are on fire. Kahit sinong kaharap nila, kahit sino ka pa. Even up, kung papansinin niyo ang buhay ni Apostol Pablo, kahit sinong kaharap niya, lagi siyang on fire. Bakit? Because of the Holy Spirit. And then, they will be ready and will join in the feast with the bridegroom. Ready sila. Then those who have received the truth and have taken the Holy Spirit in for their guide and have not been deceived. Ito po yung mga tao na hindi na-deceive. Laging handa. So, ito naman po yung mga unwise. Kabaliktaran. Hindi po sila prepared. Wala silang oil sa mga vessel nila na extra. Okay? Hindi sila prepared na tanggapin o bantayan ang bridegroom. Hindi nila na-receive or they never follow the guidance of the Holy Spirit in their lives. Ang tawag dyan, tutulog-tulog. Kahit sa trabaho po, hindi pwedeng tutulog-tulog. And then, consequently, had the gate of heaven closed to them. Doon sa verse 12, sinaraduhan sila doon ng pinto. At ang matindi nito, sinabi ng bridegroom sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lupit nung bridegroom nung panahon na yun. Ano?
nabasa ko, ito daw mga 10 virgins na to, parang pinili talaga sila. They've been chosen, no? Ang gaganda nito siguro. Tapos pagdating mo doon, sasaraduhan ka ng pinto. Ang sakit nun. Hindi ka lang binasted. The door was shut. Tindi nun. Kaya, mga kapatid, saan tayo rito? Gusto nyo ba maging mangmang o maging matalino? What does the oil in the lamp symbolize? Oil is a symbol of purity. Okay? Sabi niya dyan, oil is a symbol of purity and of the presence and influence of the Holy Ghost. Sabi sa Leviticus 24, 1-4, sinabi ng Panginoon kay Moses na iutos ito sa mga Israelita. Magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang olibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan para patuloy itong magningas sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas sa mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntunin nito kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Kaya sabi ko kay Sister Nancy, kantahin yung keep me oil in my lamp, keep me burning. Kaya lang po yung kanta na yun, parang mga 1960s pa yata yun. Mga 1960s. Yung kanta na yun ay napakaganda sa mga bata lalo. Give me oil in my lamp, keep me burning. Di ba? Naririnig niyo ba yun? Ha? Naririnig niyo ba yun? Actually, naikwento lang yun sa amin. Napakaganda pong isipin na lagi tayo dapat nagniningas. Sabi ko nga, minsan, ang dami kong sablay sa ganyan. Sa opisina lang, ang daming problema, pero minsan talagang kinukulang ka sa pagniningas. Nakakainis. Ako po ay may hawak ngayon ng almost 600 employees. Karamihan dito, drivers and helpers. So, mga high school graduate, ang hirap pakisamahan. Laging entitled ang gusto lagi sa buhay. Dahil mahirap kami, tulungan mo kami. Parang ganun ang dating. Araw-araw. Araw-araw. Pero alam nyo, wala namang magpapatatag sa amin o sa akin, kundi ang Panginoon. Kaya sabi ko, sana, laging magningas. Pero siyempre, minsan, hindi aalis, naiinis ako Naaasar ako. Pero alam nyo, yung fruit of the Spirit, mamaya tatalakayin natin, napakagandang maging bahagi ng buhay. Nandiyan po lahat. Amen? So, ito yung wonderful ingredients in the oil, no? Kaya ito, binabanggit ko nga yung fruit of the Holy Spirit. Alam nyo, sabi dito, one of the great ingredients is divine love. Kung walang pag-ibig na binigay ang Panginoong Yesus sa buhay natin, hindi tayo na-save. Kaya sabi dun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Yun ay forma ng pagmamahal. Sino dito ang kayang magbigay ng kanyang kaisa-isang anak para ipantubos sa kasalanan ng tao? Wala. Ang Diyos lang. That is divine love for us. And then sabi niya, no ingredients in the oil is as great as the divine love. Divine joy makes up the oil, also divine peace, divine patience, divine gentleness, divine goodness, divine faith in the Lord, divine humility, divine self-control. That is the fruit of the Spirit. And then sabi niya, divine wisdom, divine knowledge, and understanding. As God understands
are all in the oil as well as divine miracle power, divine healing power. Kaya kung may sakit ka, di ba? Ang sabi ng Bible, they use the oil to anoint the sick. They use the oil to prevent you from death. Mahalagang-mahalaga na maintindihan natin ano ba itong mensahe ng oil na to. Hindi po ito panluto. Ang daming minola oil, canola oil, kung ano, virgin oil, kung ano-ano pa yan. Huh? Sabi ng mga scientifico, magaganda ang gamitin nyo, virgin oil, olive oil. Lahat po yan, mga produkto na binebenta sa atin. Pero yung oil na binibigay ng Panginoon, ito po'y libre. Libre. Hakita niyo yan? It can give us peace, patience, gentleness, goodness, divine faith in the Lord, miracle, miracle, miracle. Kaya kung may sakit ka, mga kapatid, kung meron ka mang nararamdaman, kung meron ka mang problema, seek the oil of God. It's the best thing. It's the best oil in the world. Walang iba. Amen? Then what does the oil represent? The Holy Spirit is a person. Amen? The grace of God and the fruit of the Holy Spirit. Amen? Pag binasa nyo ang Galatians 5:22-23, nandiyan po lahat yan. Huh? Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amen? Then, ayaw na sumunod. Ayun. Let us see good works. Sabi sa Matthew 5, verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Show good works. Amen? Kaya ang counter, kung merong counter to terrorism, para doon sa mga kababayan natin nag-aaklas, dapat may counter din tayo na goodness. Ako po, yun ang panlaban ko ngayon. Doon sa mga matitigas ang ulong driver. Goodness. Sabi ko doon sa mga manager nila, don't let them have problem. Huwag nyo silang hayaan din na magkaroon sila ng magiging reklamo sa atin. Dapat gawin natin yung pinaka-the best. Alam nyo, kahit na na mabangis na hayop, mapapaamo mo yan. Dahil may goodness ka. Bigyan mo yan ng pagkain, babait yan sa'yo. Bigyan mo yan ng inumin, susunod yan sa'yo. Bigyan mo yan ng pagmamahal. Susuklian ka ng pagmamahal. Kaya kung may mga asawa kayong makukulit, mahalin nyo lang. Kung may mga anak kayong pasaway, mahalin nyo. There's no such word as perfect. Wala pong perfectong tao. Pero ang pinaka-perfecto po ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng ibang mga kasamahan namin doon, yung mga ibang managers, mahirap talagang trabaho yan, sir. Sabi ko, mahirap lang yan pag hindi natin gagawin. Anong kailangan nila? Bigyan natin ng barracks. Bigyan natin sila ng mga gagamitin sa barracks. Para hindi nila maging problema yan. Sabi ng mga ibang driver sa akin, sir, ang hirap mag-drive. Ang dami pong buhaya sa kalsada. Sabi ko, hayaan nyo silang mangagat. Ang mahalaga, huwag kayo ang kagatin. Sir, ang hirap, lalo pag tumatawid dagat. Pupunta sila ng Davao, Cebu, Tagaloan. Ang dami daw lagayan. Kinikwento sa akin nung isa, sabi niya, sir, nung masilip ko, mapupuno na yata yung sasakyan ng pera.
Kasi nilalaglag ng nilalaglag. Sabi ko, sa susunod, pagdaan mo doon, kumuha kang vacuum. Para makuha mo lahat. Hindi, joke. Ano po ang mensahe ng ating Panginoon dito? Hindi po tayo dapat magkaroon ng kakulangan sa paggawa ng mabuti. We should do good works. Lahat po, kailangan. Ito po yung mahalaga sa ating sambahayan. We should do good works. Minsan marami tayong sablay. Lalo na tayong mga tatay. Ako, madalas akong pagsabihan ng mga anak ko. Siyempre, meron tayong tinatawag na pagmamalaki dahil tatay tayo eh. Pero alam niyo mga tatay, minsan makinig tayo. Makinig tayo sa mga anak natin dahil sila'y nakakaintindi na rin. Dahil sa kanila, sa atin ang galing ang kanilang karunungan, binabalik lamang nila sa atin. Should do good. Na madalas ko nare-remember si Pastor Ton, just do good. No matter what, do good. Amen? So sabi ng letter D, pure devotion to Jesus. So 2 Corinthians 11:2-4, for I am jealous for you with the jealousy of God Himself. I promise you as a pure bride to one husband, Christ. But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. So para hindi po tayo maligaw, let us have that pure devotion. Huwag po tayong magpa-dili-dali. Every night, we should pray. Every morning, pagkagising, we should pray. Pagkakain tayo, we should pray. Hindi pag nakita natin ng pagkain, wow, ang sarap. Kain ka na kagad. At pagkatapos nasa kalagitnaan ka, saka mo maalala, ay, Panginoon, di pa pala ako nagpe-pray. So let us pray every time. Yun po yung susi. Kagaya nung sabi nga ng isang kapatid natin, wala siyang ginawa kundi mag-pray. Amen? So, nantok ba kayo? Kulang pa ba ang lakas ng boses ko? Okay? Why is the Word of God like a lamp and the light? And light. The symbol of lamp and light is used to convey guidance. A lamp is able to guide our step in the darkness. Like the lamp, the Word of God provides illumination for our path through life, challenges, and successes. Lahat po. Parang yung kwento ng isang kapatid natin dito kanina, na siya daw ay parang napipilitan lang. Pero alam nyo, habang napipilitan kayo, gumagawa ng paraan ng Diyos. At ang salitang naririnig ninyo ay nagbibigay pagbabago sa buhay. Kung dati napipilitan ka, ngayon eager ka na. Why? The Word of God is, hindi yan baliwala. Sabi nga sa Bible, kung hanggang saan ka nakakarating, nararating niya ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay hindi lalabas sa bibig ng Diyos nang walang magaganap. Amen? Kung ikaw ay medyo tatamad-tamad sa paglilingkod sa Diyos, isang araw, sisipagin ka na rin. Why? May power ang Word of God. Yan po ang nagpo-provide ng illumination o ng ilaw sa ating daraanan. Nung ako po ay nagkaroon ng chance ang kalaban sa aking buhay, no? Ako po kasi ay maagang nakakilala sa Panginoon eh. Parang 1979. Nakakilala ako sa Panginoon. But during that time na pumasok ako dito sa San Miguel, alam niyo naman, pag sinabing San Miguel, ang produkto niyan, beer, gin, lahat na yata ng espiritu nandiyan dyan.
Tapos kasama mo pa yung mga makukulit na mga manggagawa. Nakasama pa ako noon sa pakikibaka for 18 years. 18 years na nawalay ako sa Diyos. Pero alam nyo, sa 18 years na yun, pinakita ng Panginoon sa akin ang kanyang pagmamahal. Hindi niya ako iniwan. Bagamat iniwan ko siya. And ano ang dahilan kung bakit ako bumalik sa Diyos? Dahil ang word niya ay nasa aking isip at puso. Kasi hindi po yun maaalis. Nagkataon pa noon, pagka CBA namin noon, pagka may negotiation, si Pastor Aces ang nagpe-pray para sa management, ako ang nagpe-pray para sa manggagawa. Nagkamali ba yung sitwasyon? No. It was being done by God. Nagkaroon ng koneksyon. Kaya po nakabalik ako sa Lord. Amen? Madalas, pinagpapasalamat ko yan sa mga kapatid natin, no? Kay Pastor Mabel, kay Pastor Ayan, kay Pastor Ray. Sila po kasi yung mga umalalay sa akin ng mga panahon na yan. Pastor Jean. So, nagpapasalamat ako sapagkat hindi nawala ang salita ng Diyos sa buhay ko. Kaya kung ano man ang naririnig ninyo dito, huwag nyo pong baliwalain dahil darating ang isang araw, magagamit nyo yan. Meron pong pagkakataon na binibigay ang Diyos sa atin. Amen? So may natututunan po ba tayo? Mga 2 araw pa yata tayo magtotalk dito. What lesson can we get from the oil in the lamp? First, spiritual perseverance is key. Only those who persevere to the end will be saved. Then the oil is important, and oil in the scripture refers to the Holy Spirit. We need the Holy Spirit to be prepared. We need the Holy Spirit to be prepared for His coming. And then the lamp is of no use without the oil. Aanin mo ang buhay mo kung di nagnininga sa Diyos siya. Aanin mo yung buhay mo kung hindi mo yan itatalaga para sa Diyos. Life is short, sabi ng iba. Sa mga kalalakihan naman, life begins at 40. Sa mga kababaihan, hindi ko na alam. Pero yung life natin, mga kapatid, no? It's very challenging. Nandami pong pagsubok. Last time, kasi I am preparing naman for retirement. No? Kasi ilang taon na ako sa serbisyo. Parang more than 200% ng buhay ko nasa San Miguel na ako. No? I work early. At the age of 18, magna 19 years old ako, nagtrabaho na ako sa San Miguel. Masyado nang mahaba. Kaya minsan, nung nakausap ko yung presidente, sabi niya sa akin, ilang taon ka na ba? Sikreto lang natin. 60. Sabi ko, boss, 60. Bata ka pa. Huwag ka muna mag-retire. Tulungan mo sila. Sabi ko, boss, balita ko lang sa'yo, tapos na yung aming CBA. Sabi niya, very good, nabalitaan ko ngayon. Kaya tulungan mo sila. Pero sa isip-isip ko, sandali na lang, boss, sandali na lang. I was preparing for my retirement. So, nagpunta kami ng anak ko doon sa Pangasinan kasi may gusto akong bilhin na farm. Pero, alam nyo, nakita ko yung problema. Alam nyo, kung wala ang Diyos sa buhay ko, iisipin ko, paano to? Wala pa pala tong proseso. Pero alam nyo, bago kami umalis, sabi ko sa anak ko, yung panganay, sabi ko, don't worry anak. We have plans in our heart, but God has a better plan for us. May plano tayo, so be it. Pero mas maganda ang plano ng Diyos. Amen? True enough, pag balik namin, may sabi sa amin, sir, dito may nagbebenta dito. Pinuntahan namin. Pagpunta namin, ang ganda ng lupa.
Konting adjustment lang. Medyo mahal. Pero sabi ko sa kanya, ya mo, tatawaran ng Diyos siya, bababa pa yan. Amen? So, mahirap. Lalo ngayon, ang politiko ngayon, iba. Hindi pa nga nananalo sa kapitan, humihingi na eh. Sabi ko, tinatanong ako, Sir, pagka kayo nagtayo ito, anong gagawin ninyo? Paano yung mga constituent ko? Pati constituent niya, problema ko. Diba? So sabi ko, this project will create employment. Magkakatrabaho po ang mga tao nyo rito, pero hindi lahat. Huwag niyo po ipasok sa akin yung 8,000 constituent nyo. Hindi ko kaya yan. Pero nag-joke-joke na kami hanggang sa naging soap na yung usapan. And alam ko, tumatrabaho ang Diyos. Amen? Nire-ready niya tayo eh. That is the oil in our soul, in our lamp. Kailangan lagi ka lang magningas. Kahit pangit yung kausap mo, maganda ka pa din. Kahit palpak yung kausap mo, mabuti ka pa din. Amen? Kahit hindi na maganda yung nagiging usapan, dapat lagi kang nag-i-exist. Si Pastor Mabel, ang daming problema niyan. 3 planta yung kinukombine niyan. Pero minsan, dumarating sa punto na medyo nag-iisip na parang paano maayos? Pero alam nyo, at the end of the day, nagiging maayos. Kasi hindi naman permanente ang kasamaan ng dyablo. Laging natatalo yan. Diba? Saan kayo nakakita na laging nananalo ang dyablo? No. Laging talunan yan. Ang permanente ay ang katagumpayan ng Diyos. Amen? So, how can I have enough oil? Paano ba? First, accept Jesus as your Savior, as your Lord. Amen? Dapat ang Panginoon ay lagi nating pangunahin. Accept Him as our Lord and Savior. Second, be under the control of the Holy Spirit. Lagi tayo dapat, nandiyan, napailalim. Love one another. Do good deeds. Study and obey the Word of God. Hear the music of God. Kanina mapunta ako dito, kasi sabi ni Sister Edna, nung nagluluto kami, sabi niya, hindi mo na ako makakasama, medyo masama pakiramdam ko. Sabi ko, sige, okay naman yan. Tapos yung panganay ko na laging sumasama, sabi niya, Dad, sorry, walang magbabantay sa tindahan. Sabi ko, sige, okay lang. Habang nasa kalsada ako, medyo nandoon yung parang frustration ko na, ako magtutok, wala akong kasama. Ginawa ko, binuksan ko yung pinadala ni Sister Nancy na mga kakantahin ngayong umaga. Kaya, nasasabayan kita kanina, di ba? Habang pinakikinggan ko, sabi ko nga, that fire na binibigay ng Diyos ang magpapatatag sa atin. Nobody can have us enjoy. Kahit sino pa yan. Kahit bigyan pa ng umento ka ng isang tambak, hindi yan magpapaligaya sa iyo. Ang magpapaligaya sa iyo ay ang Panginoon. Amen? Then, share the good news about Jesus. Kaya, Sister Nance, paano kita magiging kagaya? Kayo ba, natanong kayo ng ganun? Ako parang hindi ko pa naranasang tanungin ako, Pastor, paano kita magiging kagaya? O paano ko kayo magiging kagaya? How to be you? Ha? Diba? How to be you. Kahit kayo, tatanungin ko kayo, how to be you. Kasi alam ko, nandito kayong lahat, uhaw kayo sa salita ng Diyos. Ang sarap. Ang sarap ng ganun. Amen? Then, meet with other Christian for church service. Lagi sinasabi na rito. Mga kapatid, punta na kayo dito. Pero ikaw, tengang kawali ka. Nandiyan ka pa rin sa laptop mo. Nandiyan ka pa rin sa online.
Kahapon ba nakabili kayo? 99, Lazada, online. Ha? Pati Lacoste, may online na ngayon, 99, 30% discount. Buti na lang, medyo nagpigil ako. Mahal pa rin eh. Ha? Pag tinitignan natin, mga kapatid, online. Alam nyo, yan yung ginagawa. Yan yung mas simple. No? Mas simpleng sinasabi, yan ay pamamaraan ng dyablo. Kasi gusto niyang basagin yung salita ng Diyos. Rekindle the fire. Join with your fellow Christian. Meet them. Di ba nasa Bible yan? Let us meet together, says the Lord. Paulit-ulit. Sa amin, sa salita namin sa mga driver, pajulit-julit. Kasi, June na, paulit-ulit ka pa. June na kayong pumunta dito, mga kapatid. June na. No? Tapos na ang maliligayang araw ni COVID. Sa ibang bansa, dito na lang nga may face mask eh. Sabi nung anak ko, nasa Thailand ngayon, sabi niya, Dad, dito wala nang may face mask, kahit isa. Pati mga estudyante. Kasi nag-enroll siya sa exchange student. Nakapasa naman. Kaya nandoon siya for 1 month na nagtuturo. Teacher din yon, sister. Teacher din. Teacher naman ng math. Math naman. Hindi sa akin nagmana. Kay Pastor Mabel yata. Si Pastor Mabel, best mathematician yan eh. Ako, marunong na ako mag-compute sa pera. Pera lang. Pero masarap. Isipin, mga kapatid, na dito sa sanktuaryo, nandito ang presensya ng Diyos. Amen? Effect of being filled with the Holy Spirit. Sabi sa Ephesians 5:19 to 21, encourage each other with psalms, hymn, and spiritual song. Sing and make music in your heart to the Lord. Always give thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Be willing to serve each other out of respect for Christ. Amen? So, joy in Christ, verse 19, sabi niya, let us have joy. Hindi po yan yung pangtanggal ng grease. Bakit kaya ginawang joy yung pangalan ng pagtanggal ng grasa? Amen? Kasi nakakasuya. Kayo mga nanay, habang naglilinis, nakakasuyang magtanggal ng grasa. Pero yung joy, habang nagtatanggal ka, sumasaya ka. Yan din yung gustong mensahe ng Diyos. Maging masaya tayo. Amen? Perpetual gratitude. Lagi kang magpasalamat. Tayo po ay lahat may hininga. So lahat tayo dapat may pagpapasalamat. Maliit o malaki. Kagaya nung sinabi doon sa parable ng talent. Yung binigyan ng mas malaki ang kinita. Yung binigyan ng mas maliit, itinago. So anong nangyari? Nawalan siya ng joy. Amen? So tayo po ay merong joy dapat sa puso natin. Because what? Because the Holy Spirit is in us. Amen? Then, loving submission to each other. Lahat po tayo magkakapatid, lahat tayo nagmamahalan. Kaya kung may problema ang isa, dapat, kung ano, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Hindi pagka may sakit ang isa, itataboy mo na. Parang yung parable yan ng tupa, na pag nawala ang isa sa kawan, hahayaan yung 99, hahanapin yung isa. Ganun po dapat tayo. Dito marami nang nawala. May mga naghanap ba? Kaya ako, pasalamat ako, nahanap ako eh. I was lost and I was found. Amen? Hindi po biro, 18 taon na nawala ka. Ang daming pagsubok. Kinikwento ko nga sa mga anak ko, kulang na lang. Kulang na lang noon ay pumanik ako sa bundok.
Pero praise God, naagaw ako ng Diyos. Amen? So, then, boldness in witness. Huwag po tayong matakot. Nakakatakot bang ipagmalaki ang kabutihan ng Diyos? O nakakatakot ipagmalaki ang kabutihan ni Satanas? Yung iba, tuwan-tuwa, na pinagmamalaki. Kahit sa mga TV, tingnan ninyo, sa mga advertisement, pinagmamalaki ang kabutihan ni Satanas. Ang dami po niyan. Sabi ko nga, iba-iba na ngayon ng mga advertisement. Dati nung panahon namin ng Marlboro, nakalagay lang Marlboro. Ngayon po, may kasama ng nakahubad. Tapos tuwan-tuwa ang mga taong pinanonood yan. Naglalakihang billboard, ang signage, Makamundo. Bakit hindi kaya ang mga billboard ng salita ng Diyos ang nakalagay dyan? Bakit? Wala kang magpangahas. Walang maging bold, mangahas. Bihirang-bihira. Sa TV, ilan ang mabubuting balita na inihahayag? Mas mabuti pa yung kay Grabe. Mga kapatid, be bold enough to tackle the Word of God. To share the goodness. Amen? Sabi sa John 7:37-39, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Sabi sa verse 39, but this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. How do we build with the Holy Spirit? Malapit na po tayo. Drink, lot of it. Higupin, inumin. Ang daming word. Parang umiinom ka lang ng masarap na Starbucks, Sister Nance, na habang malamig siya, halos gusto mong ubusin kagad. Minsan nagbibiruan kami mag-anak. Pag bumili kami sa Starbucks, iba-ibang kape. Pero mas mabilis akong nauubos. Kasi mainit yung kapeng iniinom ko. Sabi nila, meron ka bang aircon sa bibig? Ang bilis mong uminom ng kape. Sabi ko, habang masarap, dapat maubos mo na yan. Pag lumamig yan, hindi na yan masarap. Hindi na yan kape mainit, kundi kapeng malamig. Ganon din po. Habang nandyan ang banal na espiritu, inumin natin ang inumin. Walang overdose yan. Hindi yan kagaya ng antibiotic. Salamat, Pastor Ryan. Hindi kayo ma-overdose. Kung kayo'y masaya, hindi kayo ma-overdose. Pero kung kayo'y malungkot, ma-overdose kayo. Ma-overdose kayo ng kalungkutan. At isang araw, may stress kayo. Kaya no matter what, ako sabi ko nga, sa kabila ng mga problema sa planta, sa trabaho, whatever, ang lagi ko sinasabi sa mga staff ko, tawanan lang natin yan. Lilipas din yan. Matatapos din yan. Ang daming requirement. Pero isa lang ang solusyon. Have joy in your heart. Have the Holy Spirit in your heart. Amen? Then, sabi niya sa 1 Corinthians 12:13, sa Tagalog, tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya ay nabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap natin. Imagine niyo yun, isang banal na espiritu lang. Kaya yung question dun sa aming MC Manila, gaano ba kadami ang banal na espiritu? Isa lang po yan, pero kaya niya tayong sakupin. Hanggang kailan mo gusto, darating siya sa'yo.
Kung gusto mong punuin ang drum sa puso mo, pupunuin niya. Pero kung gusto mo ng baso lang, so be it. The Holy Spirit is gentle. Hindi kanya pipilitin. Amen? Alam niyo, ang pag-ibig ng tao may hangganan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, wala. Amen? How can we drink the Holy Spirit? Live according to the things of the Spirit, according to the Word of God. Romans 8:5. Seek the thing being concerned. Direct your attention to those that are above. Hindi yung ang atensyon natin. Parang yung sabi ng isang kapatid, dati, ang minamagnify ko ay yung problema. Minamagnify ko yung sakit. Sabi ng doktor. Eh, yung sabi ng Diyos, ano? You always magnify whatever yung sakit, anong karamdaman, anong kakulangan. I-magnify mo kung ano yung binibigay ng Diyos sa buhay mo. Yan po kasi ay ilawang maliit na pag kami magnify natin, umuusbong yan at dumadami, lumalaki at natatakpan lahat ng kadiliman. We should magnify the gentleness, the greatness of God. Amen? Then, being devoted to the things of the Spirit. Ang sarap. Sabi ko nga kanina, mag-devotion ka every time. Mag-pray ka every time. Minsan, lahat tayo nagkukulang. Pero we should rethink. Na dapat po yan ang pangunahin natin. The things of the Spirit are the teaching of the apostles. Ang dami pong nagbuwis ng buhay para maipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag natin sayangin. The Holy Spirit is a person and a gift from the Father to those who ask Him, that the believer might fill with His fullness, drink and pray. Ang sarap. Pagka ikaw ay nauuhaw, Sister Nance, ang sarap ng isang lata ng Coca-Cola. Pang-alis daw ng uhaw, pampataas ng sugar. Kaya ginawa yung zero at ginawa yung diet cola. Daya at cola. Daya. Madaya. May sugar pa rin yun. Pero masarap. Pero ito, pagka ikaw ay uhaw sa banal na espiritu, drink it and pray. Mas maganda. Mas magiging mabunga. Wala yung side effect. Puro magagandang bagay ang ibibigay niyan sa'yo. Amen? Having the oil of Jesus means you have His strength, His power, His greatness, His characteristic, His attributes. How marvelous indeed. When you study Jesus, you know the greatest of His oils. Look on His divinity and no other way. Honor Him as the divine one, or you won't have this divine oil. His attribute, characteristic are all divinity. Therefore, Jesus has to be accepted as your Lord and Savior. Amen? So, keep watch. Yan po yung dulo. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour. To keep watch doesn't necessarily mean to stay awake, but merely to be prepared. Kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw at oras ng aking pagbabalik. Mga kapatid, maging handa po tayo. Kung meron ka mang pinaghahandaan, meron kang inaasahan, may tinitingnan ka na gagawin sa mga susunod na araw, kung ikaw ay nagpe-prepara, magprepara ka din sa pagdating ng Panginoong Jesus. That's all. No? Actually, we should pray, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I'll pray. Hallelujah. Hallelujah. So let us stand and let us pray. Hallelujah.
Praise the Lord. So habang kinakanta ni Sister Nancy yung ating kanta, tinanong niya kasi ako magpapa-altar ka ba, Pastor? Sabi ko, hayaan mong mag-lead ang Holy Spirit. Amen? Bigkasin na nga natin, give me oil in my lamp, keep me burning. Alam nyo, napakagandang kanta niyan. Sabi ko nga, pangbata, pero the best. Okay? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I'll pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the day of time. Diba? Ang sarap, diba? Pero dahil si Sister Nance ay makabago ngayon, iba yung kanta niya. Pero as we sing this song, mga kapatid, if you want to be baptized and to feel the Holy Spirit, open po ang altar natin. Open po ang altar natin. Ako, I experienced that baptism of the Holy Spirit nung nasa Pinyal kami. And that is power. That is power. We cannot stand here. Hindi po namin kayang tumayo dito kung wala po ang banal na Espiritu sa buhay namin. Alam niyo yung mga nagtotalk dito, we have just received that Holy Spirit. If you want to have power against Satan, let us invite the Holy Spirit in our life. Amen? So open po ang altar. Huwag po kayo mag-alala. Huwag po kayo mag-alala. Just be present in the presence of the Holy Spirit.